Hello guys, good evening. So discuss ko lang yung experience ko sa biyahe ko na Manila to CDO. So gamit ang to go vessel, sinabay ko ang motor ko. So discuss ko dito yung mga requirements at saka procedure para makatulong din sa inyo. So requirements. So before kayo pumunta dun sa to go, I suggest na magpabook muna kayo ng ticket ninyo. So, pag nakabook na kayo, tsaka pa kayo i-check ninyo yung cargo requirements. So, since ang cargo natin is yung motor, ito yung kailangan ninyo i-prepare. So, yung OR natin, yung CR, kung bagong-bago yung unit ninyo, pwede na yung sales invoice or delivery receipt. Now, kung hindi man ikaw ang owner, siguraduhin mo lang na meron kayong deed of sale, then sabayan mo na ng authorization letter na ikaw ang pinapadala ng owner. So at least proof yun na hindi ninakaw. So it means pag meron ka ng ticket, punta ka na sa to go 2 days before sa departure ninyo. So ibig sabihin Wednesday ang departure mo, at least Monday nandun ka na, na-process mo na 'yan. So wala namang pasok ang Sunday, so Saturday puwede mo na process, Monday, puwede last na 'yun na day. So sa motorcycle naman I suggest mag-picture kayo sa all sides para evidence ninyo in case na magkaroon ng damage ang cargo. So tulad nito, yung akin, pakita ko lang ang isang side, yung nakatalikod. Then nire-request din 'to ng yung checker dun. So i-note lang natin sa example, yung motorcycle natin compartment talaga dapat yun empty. Kasi meron talaga history na ninanakawan daw yung compartment natin. So pangalawa naman yung top box natin, if ever meron ka nun, okey lang yun. Tulad sa akin, nilagay ko yung helmet, tools, may mga nilalagay ako dito. Okey lang kasi hindi naman natin na-surrender yung susi dun. Pangatlo naman, dala ka ng reflector vest. Sa loob kasi ng pier, kailangan talaga may vest ka dun. So, huwag mong kalimutan 'yan. Next naman is yung sa pag-process natin. So, i-discuss ko yung dalawang area na pupuntahan ninyo, yung sa to go or yung sa Pier 4. Ito ay yung sa Google Maps natin. So, Pier 4 at saka Pier 16. Sa Pier 4, dito yung processing ng to go requirements. Sa Pier 16 naman, yung processing ng port documents. Dito tayo sa Pier 4. So, ito yung to go office. Then meron akong hinighlight na dalawa pang box dito. So, i-discuss ko na lang din 'yan. Sa to go, so ito yung to go. So, pagdating ninyo dito, pasok kayo dito sa gate, then punta kayo dito. Then puwede niyo na idiretso dito sa parking. Dito yung zoom in natin, view. Diretso ka dito, then sa likod may parking area diyan sa mga motor. 'Pag park ninyo diyan, punta kayo dito sa labas, then punta kayo dito sa office. Dito na side yung office, dito na area. Dito yung processing ng, sa to go, 'yan. Di-discuss ko mamaya ang pag-process ninyo dito. Next naman yung dito sa loob ng passenger terminal area. So, i-note niyo lang, itong side na 'to, yung sa left side, ito ay para sa mga cargo. Ito naman sa right side, passenger area 'to. So, pupunta ka dito dahil kailangan mo ng gate pass para sa motor mo.
Then dito naman, ito yung area na, ah, 'pag i-standby mo na or i-surrender mo na yung motor mo sa kanila. So, di-discuss natin 'yan mamaya. So, sa Pier 16 naman, pupunta ka dito para sa documentary stamp or sa processing talaga sa Port Authority. Now, ang problem na lang dito yung Pier 4 at saka Pier 16 is medyo malayo. Now, yung ako nag-process, ang nangyari sa akin dito is, naghintay ako dito ng sasakyan. Fortunately lang may van ang, Philippine Ports Authority, nakasakay kami dito. Hinatid niya kami hanggang dun sa Pier 16. Ang sabi naman ng guard, meron namang, jeep papunta sa Pier 16. So, babiyahe kayo dito, 'yan. Ang iba naman, ginamit yung motor, pero hindi ko lang alam kung puwede gamitin, pero tanungin niyo na lang sila. So, kung gagamitin yung motor, lalabas lang kayo dito, then diretso-diretso kayo dun papuntang Pier 16. So, 'wag niyo kalimutan yung vest ninyo, kasi hindi ka makapasok dito na walang vest. So, punta tayo sa sunod na slide. So, ito yung to go area natin. So, pagpasok ninyo, dito yung entrance. Pagpasok ninyo, makikita nyo kaagad tong si guard na 'to. So, papakita niya, lalapitan niyo lang siya, tanungin niyo na, "Sir, kailangan ko mag-kuwan, pa-book sir para sa motor ko." Papakita niya 'yun, papakita mo 'yun tapos i-verify niya, then sasabihin niya na, "Punta ka dito para magpa-book ka sa door na 'to." Nasa right side lang niya 'to, malapit lang din. So, pagpunta dun, ibibigay mo sa kanila yung ticket mo, ive-verify nila, then ibo-book nila yung na may dala ka na motor. So, then after verification, sasabihan ka niya na hingi ka na ng form. So, punta ka dito sa number 1, kay guard, hingi ka ng pro forma bill of lading. Ito yung draft muna, hindi pa 'yan ang final. So, yung draft na 'yan fi-fill upan mo. So, fill up ka dito ng pangalan mo, address mo, phone number, tsaka yung destination mo, kung saan ang ang ticket mo papunta. So, 'yan yung sa sender na side. Pagdating naman dito sa consignee, so ito naman yung sino ang magre-receive dun. So, pagdating dun, lalagay mo pangalan mo, then yung destination at saka yung phone number. Then after that, fill up ka dito sa details ng motor mo. So, dito nilagay mo yung model at saka, brand, then plate number, then gas, capacity ng motor mo. Then kung may top box ka, maglagay ka lang dito ng, top box. Then pagkatapos nun yung declared value. So, signature, then after mo matapos nito, ipa-review mo na lang sa guard ulit. Kung okay, i-endorse ka niya dito sa number 2 na personnel. So, dito, siya yung mag-check sa motor mo, susukatin niya yun. So, ituturo mo sa kanya yung saan naka-locate yung motor mo, then susukatan niya yun. So, dito niya ilalagay yung kung ano ang sukat ng motor mo. Then after niyan, dito ka na sa processing. So, bayad ka na dito. So, ang result nito, bibigyan ka ng yung totoong bill of lading talaga. So, kung meron ka na nun, pupunta ka na sa Pier 16. Yun. So, kayo na bahala kung paano kayo makapunta sa Pier 16, is either by jeep, pero I suggest try ninyo kung magmotor, kung pwede pa ilabas.
So, pagpunta din niyo sa Pier 16, hanapin niyo lang yung mga windows do'n, marami naman do'n. Um, Lalagyan lang 'yun ng stamp, then I think kung may payment man dito is less than 100 lang. Pero parang wala, 'yun yung na-recall ko, wala dito. So, after niyan, kung meron na nun, meron ng stamp or na yung na-stamp na nila na puwede na ilalabas yung document mo. So, balik ka na naman sa Pier 4. Do'n sa office naman, punta ka sa To Go ulit. Dito, pa-verify mo sa kanila kung okey, kumpleto na yung papers mo. After niyan, ituturo ka niya sasabihan ka nila, "Punta ka dito sa kabila, dito sa terminal area, kukuha ka ng gate pass para sa motor mo." So, maglalakad ka lang dito, diyan sa gilid, sa pagkatapos tawid ka, 'yan. Dito ang entrance, then diretsuhin mo 'yan. Tanong ka lang dito sa may guard diyan, tanong ka lang diyan, kung saan makakuha ng gate pass, ituturo ka naman nila. So, tawid ka dito hanggang makapunta ka dun sa, rightmost ng terminal area. Dito may pila diyan para sa, terminal fee, makakuha ka ng gate pass diyan. I think less than 100 lang din 'to. So after niyan, makuha mo na, balik ka na ulit sa To Go, 'yan. Pakita mo ulit dito sa loob ng office, sa guard kung puwede na, kung tapos na. Sabi nila 'yan, i-endorse, tuturo ka na naman nila na dalhin mo yung motor mo dito. So malapit lang 'yan, na tatawid ka lang diyan. So, dapat nakaka-vest ka na rin dito. So, punta ka diyan, pasok, then hanapin mo 'tong ito kasi puno puno pa ngayon, so most likely ay sa picture ay puno siya. So, most likely pupunta ka diyan, gano'n. Sisingit ka dito kasi motor lang naman, eh. Then hanapin mo 'to yung white container, container dito na office. Di Pasok kayo diyan, then endorse mo sa kanya yung susi, ipakita mo yung document kung okey ba, then, ah, yun lang naman yun, pa-check mo sa kanya na walang damage, gano'n, okey siya. Then yun, pagka okey na, puwede ka na lumabas. Dito na ulit, may exit dito. So, ang labas mo diyan dito sa passenger, 'yan. So, pagkatapos niyan, okey na, 'yan na yun. So, ang total cost ko dito, approximately mga 6,200 yung na total cost ko sa processing. Actually yung sa motor ko na sa bill of lading talaga, nasa 5,900 ang binayad ko dun. Medyo malaki kasi ang na-declare ko na declared value. Pero kung kakaunti lang, mas mababa siya. Kasi yan yung experience ko din ng, pinadala ko ulit yung, motor ko pabalik sa Manila. So, binabaan ko yung, declared value, bumaba naman siya. So, sa inyo na yun kasi ang declared value kasi ay magre-reflect din naman yun sa insurance natin in case na magkaroon ng damage ang motor natin. So, pagdating ko sa Cagayan, ang processing namin dun is parang same lang din. Pupunta ka sa To Go, then ipapasa ka sa PPA, sa Philippine Ports Authority, i-process mo dun. Pagkatapos nun, kukunin mo na lang din ang motor. So, in total at least ang processing ko ay mga 3 hours. Then dun naman sa Cagayan, pagkuha ko naman mga 2 oras dun.
Kasi medyo matagal, eh, na kasi pag-unload ng motor, so max na 'yun. So, 'wag niyo kalimutan yung vest ninyo kasi kailangan talaga 'yun 'pag nasa loob ka ng pier. So, then 'wag niyong walain yung mga documents ninyo, especially yung bill of lading. Kasi 'yun yung document na para ma-receive, makuha mo ulit yung, motor. So, 'yun lang, please like na lang then share para makatulong din sa ibang tao. Salamat. God bless.